Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan natin yung solusyon sa bagyo na hindi man lang naiisipang gawin ng bangag nating Pangulo. Alam nyo guys, ang HARP ay may kakayahang manipulahin ang weather. Sabi ng mga kano, research program pa lamang daw po ang HARP. So meaning tayo po ang binabagsakan ng research program nila sa bawat typhoon na nagagawa nila sa Pacific Ocean. At kung nakarinig na kayo guys ng mga man-made calamities, HARP po ang may gawa nun mga idol. So my idea is to build the same HARP facility dito sa ating bansa. At ilagay po ito sa bandang Catanduanes. Tapos guys, pag may paparating po na bagyo, gagawa rin po tayo ng sarili nating bagyo na ibabangga natin sa bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. O kaya kahit sa Pacific Ocean pa lang ito, salubungin na natin. Pag nag-collide o nagbanggaan ng dalawang bagyo na yon, matutunaw po sila parehas. So pag nagawa po natin ito guys, wala na po kahit isang bagyo ang makakapasok sa Pilipinas. Kaya nga po sinabi ko po sa inyo yung kasabihan na prevention is better than cure. Dahil most of the time nasa cure part lang tayo ng kasabihan na yan. Pero pag nagawa natin ng HARP dito sa ating bansa, nasa prevention part na po tayo ng binigay ko po sa inyong kasabihan mga idol. I have bunch of ideas in my head. Kaso di ko po ito magawa dahil wala po akong pera. Pero kung singyaman ko lang yan si Bangag, putya gagawin ko talaga yan para po wala nang babahain at masasalanta ng bagyo sa ating bayan magpakailanman. At may kilala po akong scientist na pwedeng bumuo ng HARP na yon. Kaso pera lang po talaga ang wala. So bilang finale po ng video na to, pag-uusapan po natin maya-maya lang mga idol kung paano nga ba natakot ang LTO sa mga galit na netizen. Dahil sa gusto nilang i-implement na guidelines on transfer of ownership of vehicles na may multa na 20,000 sa seller and buyer pag hindi nila ito sinunod. Okay ba? So guys, dahil po sa pananalasa ng Bagyong Christine, please po ipanalangin po natin ng mga kababayan nating lubusan na apektuhan ng bagyong ito mga idol. May the mercy and help of the Almighty Creator be with them mga idol. Sobrang nakakalungkot masilayan ang after effects ng Bagyong Christine. Kaya naman po, di ko matiis na ilabas na ang information about HARP at gawa na po talaga ito ng video para po isuggest sa government natin, even though di naman po nila ako pakikinggan. Pero at least, nasabi ko sa inyong lahat ang info na to para po malaman nyo na meron po tayong pwedeng magawang paraan. Well, sino ba naman ako? Diba? At sino ba naman tayong lahat sa mata ni Bangag para mag-suggest sa gobyernong sinisira niya? Diba? Nakakalungkot ng mga idol na hindi man lang talaga nila ito naisipang gawin ang HARP para mapigilan ang mga man-made super typhoon na tumatama sa ating bayan tuwing sumasapit ang tag-ulan. Ito pong Bagyong Christine na to, man-made to sigurado. Halatang halata eh. Ako guys, sinusumpa ako mga idol, yumaman lang talaga ako ng sobra-sobra. Gagawin ko talaga ang HARP na to dyan sa probinsya ko sa Bicol Region. Kasi nakatapat ang lugar na yan sa Pacific Ocean. So dyan po talaga ang perfect na lugar na paglalagyan na magiging HARP ng Pilipinas. Para kahit kailan talaga wala nang makapasok na super typhoon sa ating bansa. Para po kahit kailan hindi na mangyari ang mga nasa video na to mga idol. So stay safe po sa ating lahat mga idol. Lalo pa ngayon na yung tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay storm na po ngayon ayon po sa Pag-asa. My God. Wag naman na sana itong maging super typhoon at tumama pa sa atin ulit. Let's pray for that mga idol. So ngayon naman mga idol, magbibigyan na naman po tayo ng kaalaman dito po sa Mr. Rio Reels Talk. Let's go! Wag niyong papatayin to pag nakita niyo to. Eh ganun? Hala. Yung mga nakikita kong ganyan dito sa amin, kinutsugi ko eh. Ba't kaya niya sinuggest na wag tong anuhin, no? Good morning. Ito pala ay isang uri ng putakte or wasp. Ang tawag ay Evania acaster. Sila ay useful para sa atin kasi nangingitlog sila sa mga itlog ng cockroaches. Talaga? Napaka-unique ng style ng insect na to ah.
Imagine sa itlog siya ng cockroach nangingitlog. Bastos tong insekto na to, no? Nung bata ako, ang tawag namin dito kasi daw pag pinutol mo yung nasa likod niya, pagkakpera daw. May ibang wasp. Ang target especially ay yung adult na cockroach na Periplaneta americanus, yung malalaki. Although this one is mas malakas ang impact kasi ang target nila yung egg case mismo. So it means more or less ilang pirasong cockroach din ang mawawala. So, okay. So yung po pala ang purpose ng insekto na to, mga idol. So ngayon po alam na po natin. Kaso ang problema, yung insekto na yan ang pumasok sa tenga ng hipag ko dito sa amin. So choice nyo na, mga idol, kung hihintayin nyo pa na may makapasok sa tenga nyo o sa tenga ng mga mahal nyo sa buhay. Or pag may nakita kayong ganitong insekto, inyo pong chuchugiin. Kaya na po ang bahala, mga idol, ha? Basta yan po ang experience namin sa insekto na yan. Kaya kami, chinuchugi namin yan. Pero kung susundin nyo po itong nasa reels na to, okay lang din naman po, mga idol. Choice nyo na po yan. Okay ba? So ngayon naman, mga idol, pag-uusapan na po natin kung paano nga ba natakot ang LTO sa mga galit na netizen dahil sa bagong rules or order na gusto nilang ipatupad. So sa last video ko, mga idol, pinag-usapan po natin ito along with the interview ni Idol Ted Filon sa LTO official about sa guidelines nila on transfer of ownership of vehicles na may multa na 20,000 pesos pag hindi po ito sinunod. At sama-sama nga po tayong uminitang ulo doon, mga idol. At nga pala, mga idol, I made a mistake doon sa sinabi ko na 20 million agad ang kita ng LTO sa 1 million na second-hand vehicle owner, mga idol. Million pa lang nasabi ko na dapat 20 billion nga pala, mga idol. Pasensya na po. Yan po ang sinasabi ko pagka nagla-live comment May possibilities talaga na magkamali ka talaga. Well, it simply proved that I am just a human being. Nagkakamali din po ako. So yun, mga idol, sabihin na lang po natin na 1 million kamo ang mga namili or nagbenta ng mga second-hand vehicles owner. Di magkano na agad ang kinita ng LTO nun sa 20k na multa kada isa? Di 20 billion pesos na agad, di ba, mga idol? Pucha, easy money, di ba? Parang ginagatasan talaga ng LTO ang mga second-hand vehicle owner, seller, and buyer, no? Pucha, nagmumukhang yun ang intensyon nila. Kasi di man lang nila tayo binigyan ng mahabang panahon para iparehistro or ipalipat sa pangalan natin ang mga nabili nating second-hand vehicles, di ba? At ang multa ay sobrang laki. Pucha, maiintindihan ko pa kung 500 or 1k lang. Pero 20k? Pucha, sobra pa sa sobra yung amount na yun, mga idol. Diba? Pero guys, dahil sa interview ni Idol Ted Filon dun sa isang LTO official about sa bagong rules na ito, at malamang dahil din sa sangkaterbang bashing at mura na inabot ng LTO sa mga netizen, bigla po nila itong sinuspindi, mga idol. So good news, dahil malamang natakot po sa inyo ang LTO, mga idol. Well, sa ating lahat, kasi kasama na rin ako doon. Kasi galit na galit talaga ako nung nalaman ko to, mga idol. Siyempre, second-hand owner vehicle owner ako So apektado ako dyan, di ba? Isa ako sa magmumulta ng 20 mil niyan, di ba? Walang hiya na yan. Sabi ko nga sa inyo, guys, kung nakakasugat lang ang mura ng mga tao, baka bungo na lang ngayon ng mga taga-LTO. So ito, guys, ang sabi sa kanilang memo. Watch this, mga idol. To all regional directors, all assistant regional directors, all operations division chief, all district and extension offices, and all other personnel concerned. Suspension of the implementation of Administrative Order Number V DM-2024-046, October 23rd, 2024. So ilang araw lang po after ng interview ni Idol Ted sa LTO, pinasuspindi na po nila ito agad, mga idol. Dahil malamang di kinaya ng LTO ang puwersa ng mga netizen. Ikaw ba naman, wala tayong kaalam-alam lahat tapos meron palang ganitong order from LTO? Di gulantang tayo lahat, di ba? Di tiba-tiba sana sila sa 20 mil kada isa sa atin, di ba?
in the best interest of service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lengthen the compliance period. So meaning mga idol, may possibility na ipatupad pa rin po nila ang kabalbalang order na to. At dapat lang gawin yung 1 to 2 years yan dahil makupad ang sistema ng pagpapakonfirm sa LTO na pinagrehistruhan ng mga nabili naming vehicles eh. Imagine sa amin inabot ng 7 months, wala pa ring tawag sa amin ng LTO kung na-confirm na ba or what, or pwede na bang mailipat sa pangalan namin ni Mrs. ko ang car na nabili namin. So kung ayaw nyo po ng 1 to 2 years, pakibilis-bilisan naman po ang kilos nyo dyan sa LTO. Okay? Di naman po libre ang mga serbisyo nyo para patagalin nyo ang mga ina-avail naming serbisyo sa inyo. Diba? And allow more time to widen the information dissemination. Yan ang wala kayo. Imagine nalaman na lang namin sa interview ni Idol Ted Filon. Putya kung wala yung interview sa LTO, di pa namin malalaman yan, di ba? The effectivity of AO number VDM-2024-046. Guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with O guys, motor vehicles po ang binanggit dito mga idol Baka po makonfuse ang lahat na motor lamang po ito, hindi po. Ibig pong sabihin ng motor vehicles ay lahat po ng sasakyan na tumatakbo sa kalsada na may gulong. Yun po ang motor vehicles. Okay ba mga idol? So lahat po ito, motor, kotse, van, pickup, etc. Okay ba? existing registration is held in abeyance. So abeyance means ipinagpaliban. Kailangan talaga malalim na English ang gamitin. Hindi na lang sabihin held in suspension no? May pa-abeyance factor pa no? Till further notice. Executive Director is hereby ordered to draft and submit an amended AO tailing into consideration in the inputs of other stakeholders. So confirm mga idol na may possibility po na i-implement pa rin nila ito in the future. Failure to abide with this memorandum shall be dealt with accordingly. Dapat lang. This memorandum shall take effect immediately. O diba? Take effect immediately. Natakot kasi sila sa ating lahat mga idol. Nadama nila ang galit ng taong bayan no? For information and immediate compliance. O guys, yan kitang-kita nyo po yung pangalan na yan yan pong si Attorney Vigor D. Mendoza II Huwag din yung i-message yan sa FB or sa Twitter or sa Instagram, okay? Huwag naman guys. Baka naman hindi siya ang gustong magpatupad ng kabalbalang order na yan. So wag po natin siyang i-message mga idol at wag po natin siyang i-bash, okay? Be good mga idol. Okay? So yan, good boys. Yan po talaga ang dapat yung gawin. Ang ipasuspinde ang pesting order na yan. Pwede pa sana kung binigyan nyo kami lahat ng panahon, di ba? Like 1 year kamo. Tapos yung information dissemination nyo ng rules na to, dapat loud and clear, di ba? Magkaroon kayo ng press conference with mainstream media. Magkaroon kayo ng mga public notice sa mga public places about this new order from LTO, di ba? Kahit 1 year pwede na Kaso yung sa pagpapakonfirm pa lang sa LTO, sa unang pinagrehistruhan ng mga bihikulong nabili namin, umaabot ng 7 months Yung sa amin nga, February namin in-apply. So hintayin daw po namin after 1 month ang confirmation. Pero nung pagbalik namin after 1 month sa LTO, wala pa daw. Pero kinuha ang contact number namin. Para pag okay na daw, balik na lang daw po kami. March yun mga idol magno-November na. Wala pa rin. Alam nyo guys, ang problema doon, wala po kasi kaming pampadulas doon sa agent na yon. Kaya siguro aabutin ng 2030 yung confirmation na yon. So kung gano'n ang gagawin ng LTO sa atin, putya gawin yung 20 years ang palugit namin. Mabagal pa kayo sa pagong no? Sa kaso po namin, tinangka po namin na ipalipat sa pangalan namin. Okay? Pero hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? So sino ang may kasalanan nun? Kami pa rin ba o ang LTO na? Diba? So dahil pinasuspindi na po nila itong bagong rules or order na to mga idol, nakahinga na po tayo malamang na maluwag nang wala ng pag-aalinlangan for the meantime.
Pero I suggest to everyone na hindi pa po napapalipat sa mga pangalan nila ang mga nabili nilang second-hand vehicles, gawin na po natin ito mga idol. Kasi baka bigla na naman nila itong ibalik, tarantang itik na naman po tayong lahat. Diba? So guys, kung tingin nyo po useful or informative po ang mga content ko po na inaalay sa inyo araw-araw, pakishare na lang mga idol para po mas marami pang mga tao o mga kababayan natin ang makareceive ng mga information na to. And please guys, paki-follow na lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at paki-subscribe na lang po ang Mr. Rio Official sa YT. Okay ba mga idol? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.